Shabbat Shalom mga kapatiran. Araw ngayon ng Biyernes at ngayon po ang aming araw ng pamamahinga. Although ang iba ring araw ang pamamahinga. And we respect po mga kapatid, our differences. Sa dakong ito, mayroon tayong Torah reading na sa Pangalawang Hari, chapter 9 na po tayo. Pero bago nating basahin yon, bigay tayo ng magandang background mga kapatid para mas ma-appreciate po natin. Sa nakaraang Shabbat natin, araw ng Biyernes, nabasa po natin yung chapter 8. At doon sa pagsasalaysay ni Sister Tessie, mga kapatid, nabanggit po yung background kung bakit na-anoint si Haring Hasael o Hasaal ng Aram. Bakit po naging na-anoint po siya? Ayon sa pagpapahayag ni Sister Tessie o Sister Bakar Asayao, bumalik po doon sa chapter 19, mga kapatid. So ngayon, tingnan muna natin mga kapatid ang chapter 19 ng unang hari, chapter 19, at babasahin po natin ang verses 15, mga kapatid, hanggang sa 17. Okay, unang hari 19, 16 to uh, 17, mga kapatid. And please take note na chapter 19 po ay sa panahon pa ito ni Aliao, also known as Elijah. Okay po? Take note, sa panahon na ito, o di ba yung nagtago siya doon sa bundok dahil takot siya kay Jezebel. Yun po ang background dito mga kapatid. Okay po? So basahin ko po ito. Nung si Aba ay nagsalita na sa kanya, ito na po yung mensahe ni Aba Yaua kay Aliao dahil sa kanyang takot na papatayin siya ni Jezebel o Isabel, mga kapatid, kasi marami ng mga prophets ang namatay sa panahon nito. Okay, let me read po. Unang Hari, chapter 19, verse 16, verse 15 po. Mula tayo sa verse 15. Okay po? Pero mas maganda, verse 14 po. And he said, I have been very ardent. 19:14. For Yahuwah, Alua of hosts, for the children of Yasharal have forsaken your covenant. They have thrown down your altars. They have slain your Nabim o Nabiam with the sword. And I am left, I alone, and they seek my life to take it. So yun po ang statement ni Aliao or Elijah kay Aba Yaua. Verse 15, and Yaua said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and you shall go in and anoint Hazael or Hazaal as sovereign over Aram. Anoint Yahu, okay, o kung sa other translation, Jeho, anoint Yahu, son of Nimshi, as sovereign over Yasharal. And anoint Elisha o Elisha, son of Shaphat of Abial, Mehola, as Nabiam your place. So, ito po mga kapatid ang tugon o solusyon ni Abiyaoa doon sa sobrang takot ni Aliao na i-anoint itong hari na si Hazael, tapos i-anoint ang hari na si Yahu o Jeho, mga kapatid, no? At i-anoint din ito si Elisha o Aliasha. Okay? Tingnan natin mga kapatid ang verse 17. Verse 17, and it shall be that whoever escapes the sword of Hazael or Hazaal, Yahu kills. So sino na yung maka-escape sa sword ni Haring Hazaal o Hazael, hari ng Aram, mamamatay sila kay Yahu. Okay? And whoever escape from the sword of Yahu, Elisha o Elisha, kills. So, mga kapatid, tatlong mga anointed people pala ang na-appoint ni Aba na kung saan ipanis po ang kasalanan nila ni Ahab, Jezebel, mga kapatid, dahil sa kanilang mga
ginagawa ng mga karumaldumal doon sa bansang Yasar-al. So that being said, mga kapatid, ito po ay background. Ngayon, babasahin po natin ang chapter 9. Kayo po ang magdiscovery. Paano po na-fulfill itong chapter 9, chapter 19 ng unang Malakiam? Paano po na-fulfill ito? At babasahin po ito ngayon ni Sister Leah Yao, mga kapatid, kung ano yung nangyari at paano naganap yung fulfillment ng prophecy na yon. Go ahead po, Sister Leah Yao, sa ating pagbasa ngayon. Babasahin ko po sa sa Tagalog. Opo. Dalawang mga hari, chapter 9 to 1 to 37. 37. Opo. Samantala, tinawag ni Propeta Alisyo, ang Alias isa yan. sa mga Alias yan. Aliasya, ang isa sa mga propeta at inutusan. Magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langgis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Yao, na anak ni Hihusapat at apo ni Nemse. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahuwa upang maging hari ng Yasrael. Pagkatapos, umalis ka na agad. Pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta na datnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, napagutusan po ako, mahal na pinuno. Si Yao ang sumagot, sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. Tumindig si Yao at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Yao ang langis sabay sabi, ganito ang sabi ni Yahuwa, ang alwa ng Yasrael, binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Yasrael na kanyang bayan. Papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahuwa na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Yasrael, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahias. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkatapos nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Nang bumalik si Yao sa kanyang mga kasamaan, tinanong siya ng mga ito, ano ang nangyayari? Anong kailangan sa iyo ng lukong-lukong iyon? Sinabi niya, alam na ninyo kung anong gusto ng lukong-lukong iyon. Ano nga ang sinasabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahuwa na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Yasrael. Pagkarinig nito'y dali-daling nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Yao. Hinipan nila ang trumpeta at saka sumigaw, mabuhay si Yao, mabuhay ang hari. Pinag-aralan ni Yao kung paano niya mapapatay si Huram na noon ay kasama ang mga Yesraelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Huram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipaggamot ang sugat na tinamo sa pagkipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Yao, kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila ay huwag ninyong pabayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Huram sa Jezreel na noon ay dinadalaw si Haring
Ahishas ng Yuda. Tama po ba, Brother Dan? Yehuda. Yauda. Pa. Mula sa tori ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Yau. Sinabi niya, may isang pangkat na dumarating, sumagot si Huram. Sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway. Kaya sinalubang sina Yau ng isang mga ngabayo at sinabi, ipinatatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway. Sumagot si Yao, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito, sinabi ng bantay, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat. Inutusan niyang muli ang isang mga ngabayo at ipinatong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi niya, o, anong kaibigan o kaaway, sumunod ka na lang sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Huram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno, parang si Yao na anak ni Nimshi. Sinabi ni Huram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Huram at Ahasiyas at sinalubong ang pangkat ni Yao. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Nang makilala siya ni Huram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Yao? Sumagot si Yao, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipana ang pagsamba ng Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinuelta ni Huram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahasiyas, pinagtaksilan tayo, ngunit buong lakas na pinana ni Yao si Huram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Huram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Yao sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alahanin mo ang pahayag ni Yahuwah laban sa ama niyang si Ahab nung tayo kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahuwah. Nang makita ni Ahasiyas ang nangyari, tumakas siya papuntang Bet-Agan. Ngunit ipinapana rin siya ni Yao at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe ng paahon ito sa Gur na malapit sa Ibleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya ay kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinasakay sa karwahe at siya ay inilibing nila sa Jerusalem at sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni Daud. Si Ahasias ay naging hari ng Yahuda noong labing isang taon ng paghari ni Huram sa Yesrael. Bumalik si Yao sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumasok si Yao, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Jimre? Mamatay ng sariling paano to, master? Sovereign. Tumingala si Yao at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 ino ko, sinabi niya sa mga ito, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Inihulog nga nila si Jezebel nang ito'y bumagsak sa lupa
tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo. At ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Yao sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Nang ibalita nila ito kay Yao, sinabi nito, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahuwah sa pamamagitan ni Propeta Aliao Opo. na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sa sambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. Yada Yahuwah. Yada Yao po sa nabasa ni Sister Leia Yao, mga kapatid, sa pangalawang Malakiam, chapter 9. At dito natin natuklasan kung ano po yung fulfillment doon sa unang Malakiam, chapter 19, verses 15 to 17 sa ating napagpahayag na kanina sa pasimula, mga kapatid. So, sa dakong ito, uh, nagkaroon na po tayo ng understanding, mga kapatid, na talagang natutuo, talagang na-fulfill kung ano yung word ni Abba Yahuwah para kay Jezebel, na fulfill po yon. Kung ano po yung word ni Abba Yahuwah patungkol doon sa kay Yahoo, magiging appointed siya na leader upang papatayin yung mga tao o character na kung saan sila ay nagkasala. Mga kapatid, nagkasala sila dahil ito ay mga karumaldumal ang kanilang mga ginagawa. Lalo na ito si Jezebel, mga kapatid. So, that being heard and that being said, paghimay-himayin po natin, mga kapatid, itong ating nabasa. At ano po yung mga parte dito na nais niyo pong i-highlight, bring out, mga kapatid, and then i-highlight po ninyo. And then later on, makukuha natin, mga kapatid, kung ano yung buong kwento at ano yung buong mensahe ni Abba Yahuwah mula sa ating pong paghimay-himay. So, open na po. Sino yung mauna? Sino pong mauna na mag-share mula sa ating Torah reading? Okay, nakabukas po si Brother Ron. Nakabukas din po si Sister Leia Yao. So, sino sa inyong Ah, dalawa ang mauna? Bro Danny, meron lang po akong tanong. Opo, Brother Ron. Go ahead po. Ikaw ang mauna. Ah, Talaga po bang lahat ng nangyayari na yung pagpatay at pagbuhay is banal pagkakalooban po ni Aba Yahuwah? Hmm. Kumbaga, to manifest everything must happen, something like that. Katulad po ng nabasa natin na ano na talagang inutos niya Opo. dun po sa ah, unang hari Opo. sa chapter 19 na in-specify niya kung sino-sino dapat na mawala Tama. upang matupad yung kanya ano o kumbaga it's it's a kind of justice dun sa mga pinapatay na propeta at tapos binaliwala nila yung mga salita ng propeta at ginawa nila yung gusto nilang gawin, kaya sila pina uh, pinapatay ni Aba Yahuwah. Opo. Kumbaga it's a form of justice for those prophets na naglilingkod kay Aba Yahuwah. Kaya Tama niya po. inano yun. Tama po, Brad. It's a form of justice. It's a form of judgment. Okay? Hatol, okay, ni Abba Yahuwah doon sa kanilang kasalanan. Okay? Sa ating nabasa kanina, unang Malakiam chapter 19, verse Mm. 14, okay, nandyan po ang kanilang ginagawa. Okay?
ano yung ginawa nila? Forsaken your covenant. Okay? Tinalikuran nila yung pakikipagtipan, yung kanilang promise, ang kanilang oath uh, with Abba Yahuwah. Tinalikuran nila po yun. Okay? They have thrown down your altars. Yung altar ni Abba Yahuwah ay sinira po nila. They have slain your nabiam o yung prophets. They have slain it with the sword. Kaya yun ang hagubilin, yun ang dahilan kung nagtago kung bakit nagtumakbo si Aliao o Elijah. Mga kapatid, di ba? Dahil sabi ni Elijah, nag-iisa na ako na lang naiwan. Yung lahat ay pinatay na nila. Okay po? So, in short, to answer po, Brother Ron, yung sagot mo, si Abba Yahuwah ay may karapatan na utusan si Yahoo upang i-perform, upang i-execute yung kanyang judgment, justice doon sa kanilang mga transgressions o sa kanilang paglabag. Lalo na itong mga karumal-dumal na kanilang ginawa. So, opo, yun ang ating pagpapatuo, pagpapaliwanag, Brother Ron. Yada Yahuwah po. Okay po. So, praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, may dahilan at mahalaga kung bakit gawin yon para may katuparan kung ano yung kaniyang sinabi at ano yung kaniyang hustisya dapat mabigyan po ng katuparan, mga kapatid, kung ano yung kaniyang hustisya na dapat ipaabot dito sa panahon na ito. So, salamat po sa tanong na yan at nawa nagbigay rin ito ng better understanding para sa mga kapatiran na manunood sa Republis. Go ahead po, Sister Leah. Balik tayo sa inyo. Nais po kayong, may point po na nais niyo pong i-highlight. Yun na nga po, no? Talaga pong napakabuti ni Abba Yahuwah. Dahil po, halimbawa, kagaya na lang po ni Aliao. Kasi po, yung nabasa natin kanina sa unang hari, chapter 19 ba yun? Chapter Apa. 19. Apa. Yan na nga po, no? Talagang natupad lahat yun. Kung ano yung, kumbaga, naihiganti Apa. yung mga propetang pinapatay ni Jezebel, kung sino pa ba yun. Yan nga po, kung sa atin din, kung tunay po tayong sumandaling ni Abba Yahuwah, kung ano man yung may kanya-kanya tayong mga problema, may kanya-kanyang halimbawa, may gumawa sa atin ng mali. Apa. Yun, yun po. Talagang tumawag lang po tayo ni Abba Yahuwah dahil ipaghihiganti niya tayo. Yan lang po sa akin, Brother Dan. Tama po. Vengeance is not ours. Vengeance is from Yahuwah. Si Abba Yes. Yahuwah po yung magbigay po ng hustisya. So magandang application po yung sinabi ni Sister Leah Yao na kung meron mang kaaway tayo o nang api sa atin, mga kapatid, hindi tayo po yung mag-take vengeance. Hindi po. Abba Yahuwah po yung mag-take vengeance para sa atin. Kasi may araw pong itinakda ni Abba Yahuwah para yung mga tao na yon na gumagawa ng masama sa atin ay ipanis niya po sa tamang oras, tamang araw, sa tamang panahon, mga kapatid. So, yan po. At meron siyang gagawin. Katulad na ating nabasa ngayon. I-appointed niya si Yahoo upang siya yung mag-execute doon sa nais niyang mangyari. Wow. Yadayawa po. Anyone else would like to add? Para sa mga bago lang dumating, nasa pangalawang hari, chapter 9 po tayo ngayon. At we're done with the reading. At ngayon, nandito na po tayo sa sharing, mga kapatid. So, mula sa pakay na ito, ano po yung nais ninyong i-highlight? Anyone na magdagdag pa?
Anyone would like to break the silence? At magsalita or magpaliwanag kung saan dito yung nais niyo pong i-highlight. So, anong nangyari kay Yahuram? Di ba? Namatay na rin si Yahuram. Anong nangyari kay Akasya o Akasya? Ganun rin po, namatay din siya, mga kapatid. So, ito lahat sila ay sangkot doon sa kasalanan din po ng kanilang ama, kasalanan din po ng kanilang mga magulang. Okay po? So, talagang mag-suffer po pala, no? Mga kapatid, mag-suffer po yung mga anak. Okay? Kung ano yung kasalanan ng mga magulang, pwede rin po silang mag-suffer sa consequence. Tingnan po natin itong Shamot 20, no? Kung meron bang nakalagay dito. Yung sa Shamot chapter 20, kung saan ipanis po sila. O Shamot, was it 34 ba? Kung sinong nakaalala dyan. Na ipanis po yung anak. Okay. Nandito po sa Shamot o Exodus 34. Okay. Shamot o Exodus 34 po. Basahin natin ang verse 7. Verse 7 po ng Shamot 34 o Exodus 34 verse 7. 34 verse 7. Watching over kindness for thousands, forgiving wickedness and transgression and sin, but by no means leaving unpunished. Leaving unpunished, visiting the wickedness of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. So, kung tingnan mo ito, meron talagang consequence, mga kapatid. Yung guilty, hindi niya papatawarin dito or hindi niya palalampasan, talagang mapanis po, mga kapatid, yung guilty. Kung ano yung kasalanan ng ama, pwede pa rin mapanis o mag-suffer ng consequence yung kaniyang anak, mga kapatid. So, kung tinan mo itong mga napatay dito ng mga hari, sila po ay connected po kay King Ahab, connected po sa kanilang ina na si Jezebel, mga kapatid. But that being said, on the one hand, yung una sinabi dito, watching over kindness for thousands, forgiving forgiveness and transgression and sin. So may punto rin talaga, mga kapatid, na papatawarin ni Abba Yahuwah, mga kapatid, yung mga nagkasala, yung mga sangkot, papatawarin niya. But on the other hand, mga kapatid, alam din niya po, mga kapatid, kung sino yung parusahan na niya, bakit niya pipiliin na parusahan na niya yung tao na yun? Kasi alam ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ang puso. Okay? Bawat puso, alam na ni Abba kung ano yung magiging desisyon, kung ano yung magiging gagawin ng isang tao, alam na po ni Abba yun. Kahit hindi pa ginawa, mga kapatid. So, that being said, so alam din ni Abba kung sino yung hindi na niya patawarin at sino na yung ipanis na po niya, alam na po yan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, anong lesson yan para sa atin? Mga kapatid, ito yung magandang lesson dito. Huwag tayong magmamatigas. Kapag tinawag na tayo ni Abba, kung si Abba ay nangungusap na sa atin, do not harden your heart. Let us not harden our heart, mga kapatid. Soften our heart, humble tayo, magpakumbaba tayo, balik loob kay Abba Yahuwah, mga kapatid. And then hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Repentance po, mga kapatid, is open to anybody who are willing to submit and to surrender kay Abba Yahuwah. But kung hindi tayo mag-repent at patuloy tayong magmamatigas sa ating puso, malamang ang desisyon ni Abba ay ipanis na tayo
at hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon na tayo ay maligtas at tayo ay mapatawad. So, that being said, we cannot blame, we cannot question Abba Yahuwah. Kasi siya po yung nakakaalam sa kondisyon po ng bawat puso, mga kapatid. Okay po, Yada Yahuwah. Anyone else? May dagdag po, Brother Ron. Bradani, Opo. yung pong binasa niyo sa Exodus o sa Shamot na chapter 34, verse 7. Opo. Alam niyo po, matagal na pong nabasa ko to eh. Doon po Opo. sa luma pang Biblia na binabasa ko. And this makes me so worried all of the time na kasi po, alam niyo, yung pong mga nuno ko dati, hindi po sila Katoliko o whatever. Opo. Ang ano po nila, ang tawag po doon sa kanilang mason. Oh. Meron po silang kwento po sa akin ng lolo ko na meron silang mga libro na nababasa nila yung malaking libro na kinukwento sa akin, hindi ko alam kung ano ang katotohanan doon, na yung mangyayari sa kinabukasan, nababasa lang nila ng literal. Yung pong kanilang kongregasyon na yun, na ang tawag sa kanila. And besides, they have a special mystical thing that they have in their magmula po doon sa pinakamatanda nilang kapatid hanggang doon sa pinakabunso, meron po silang mga dala sa katawan. Opo. Yung Yung mga po sa akin amulets. sa akin pong pagsaliksik, hindi po ata kalooban ni Abba Yahuwah, mga Hindi ganon. po. Opo, hindi. Oh. So, ang naging worry ko po, sabi ko, kasi 7 lahi, 7 saling lahi. Opo. Pasok po ako dun sa ganon. Tama. Sabi ko, lagi po ako nagtatanong na, hindi po ba ako mapapatawad dun sa mga ginawa ng aking mga magulang, mga ninuno, o whatever, kung sino pa man po yung gumawa, kung pasok po ako dun sa 7 saling lahi. Kasi po, pagtapat ko lang po na during my younger years, siguro mga nasa 30 pa lang po ako. Opo. Kung saan po ako napasuot. Namumundok po ako na naghahanap ng mga ganong bagay. And I somehow utter or worship na pangalan na hindi ko alam kung anong pangalan yun. Pero alam ko kung bakit ko binibigkas yung pangalan. Yun po yung kumbaga, I considered it an abomination or kay Abba Yahuwah. Ngayon ko lang po nare-realize yun. But then, I am very much ang tawag po dito, pinagsisisihan ko po lahat yon. Lahat po yon. Ako ano man yung nagawa akong mali sa sarili ko, sa kapwa ko, at lalong-lalo na po kay Abba Yahuwah, inihingi ko po lagi yun na Kaya po ako, hindi po ako humihingi ng pabor. Ang lagi pong hingi is kapatawaran at awa. Yun po. Ang tanong ko lang po, Brad Danny, mapapasama po kaya ako doon? Okay. Malinaw naman po, Brad, na yung puso mo ay talagang lumambot yung puso mo. Eventually, hindi tumigas o hindi nagpatuloy na nagmamatigas, kumbaga. So ma-fall ka dito sa first part ng verse. Kasi sa unang part, awa po, di ba? Verse 7 po, di ba? Awa, kindness for thousands, forgiving wickedness and transgression and sin. So, ang punto dito is, alam na nga ni Abba Yahuwah yung puso mo na kahit ikaw ay magiging isa sa mga prospect doon sa mag-suffer ng consequence, ngunit may forgiveness na inihanda ni Abba sa inyo kasi nga alam nga niya na lumambot yung puso mo at hindi ka nagmamatigas. So,
It's a good way to remind yourself, Brother Ron, na apart sa awa ni Abba Yahuwah, apart sa kindness and forgiveness ni Abba Yahuwah, hindi ka talaga maliligtas. So, it's a good way to remind us of our responsibility to humble down at magpatuloy doon sa binabanggit mo na pagsisisi or pagrepent doon sa kasalanan ng ating mga magulang. So, kung ikaw merong ganun na violation yung mga magulang mo, kami din po, Brother Ron, kami ni Brother Demetrio, ang aming mga ninuno, kumbaga, aming mga ninuno ay talagang sangkot doon sa mga karumal-dumal o pinagbabawal ni Aba na mga gawain sa mga nakaraan. So ayan, parang may sasabihin si Brother Demetrio. Sa dito tamo ato sa kang sa First Hari 19. Opo. Ni Ahab ug ang iyang tibuok pamilya gipasaylo ni Abba Yahuwah sa gibuhat nila. Kitagaan sila og chance pero wala sila nag-repent. Nag-repent sila pero wala sila nagpadayon sa ilang buhat nga dili maayo. Okay. Hangtod na Hari chapter 9. So ikaduhang Hari chapter 9. So kung atong tanawon ang question ni brother, dili ba siya ma-appeal sa curse sa gibuhat sa ilang mga katigulangan? Kung sa Bisaya pa na siya istunglo. So ang makaputol sa tunglo siya ragyod. So makaputol sa curse siya ragyod. Pinagi sa pag-repent kay si Ahab tagaan man tog chance ni Abba Yahuwah nga magbag-o pero wala siya nagbag-o. So disim gihapon karon kung gitagaan ka og chance nga makarepent o kay gitagaan tag chance nga makarepent o gipasaylo ta niya, so kinahanglan dili na nato balikan tong buhat ka dili maayo nga wala mahimot ini Abba Yahuwah para dili ta maapil sa curse o tunglo. So kung mobalik ka kay katong nitabo manggod sang hari o kang iyang asawa, wala man nagrepent sila pero wala nila gibiyaan nagpadayon ang ilang pagbuhat o pag sukwahi sa gusto ni Abba Yahuwah. Hinungdan nga nagpili si Abba Yahuwah og tao nga mo clean o mo patay sa ilaha sumala sa gisulti ni Abba Yahuwah sa 19 sa First Hari. So sa ato ng panahon karon tinuod man na kung bisan sa amoa sa una among mga katigulangan nagabuhat sila sa sama nga mga buhat pero sa pag-abot na sa amoang nga henerasyon kay nanamay maayo nga balita, so repent ang gikinahanglan unya pagbiya gyud na dili na gyud siya sundon og dili na buhaton tong mga butang nga girepent kanang gipangayoan na nato pasaylo kang Abba Yahuwah. Dili na gyud to, for example is mga habak-habak uban pa diha nga patutuo diri sa kalibutan. So i-surrender to nimo, i-surrender to nato, di nato to siya balikon na kay kung balikon to, so may sama ta kang Ahab ug sa iyang mga kaliwat. So nagtuo ko nga si brother gisagip na siya ni Abba Yahuwah gikan sa curse kay tawag man siya o gipili man siya. Ang importante lang nga karon nga naa ta sa kay Abba Yahuwah total magbago ang atong kinabuhi. Dili na ta sama sa mga katigulangan na gikalibot-libot
Ilahang mga buhat nga Dayawa. diri. Yada yo. Dayawa. Praises po. Hold on muna tayo dyan. Totoo yun, Brother Ron. Yung curse ng ating kasalanan, talagang nakarga na po kay Yaosya. Kung balikan natin po yung Yesaya 53. Okay po, marami pong mga verses doon. Yesaya 53 po. Yaosya took upon himself the penalty, the consequences of our sin. Took upon himself, mga kapatid. So, diyan, paano tayo mapatawad? Yun, ang ating party, okay? Ang ating party po is talagang repentance. Maganda yung ni-highlight ni Brother Demetrio na nabalikan niya po yung si Ahab. Oo nga po, nabigyan ng pagkakataon na si Ahab ay uh, ano po siya, humingi po siya ng tawad. Nag-repent po siya dahil umiyak na siya, di ba? At nagkaroon na siya ng ilang araw na fasting din po siya, di ba? Kung di ako nagkamali. Ngunit, hindi niya iniwan. So, ang totoo talagang repentance is hindi lang yung mag-confess or magbigkas ng hingi ng patawad, kailangan itapon talaga. Kung halimbawa yung mga habak na sinasabi ni Brother Demetrio, habak, ano ba yun? Yung mga amulet, no? Yung mga amulet. Kung ang tao ay totoong nag-repent, yung mga amulet na yan ay talagang itapon na yan o susunugin o babasagin na yan kung may mga oil man na nakalagay sa mga maliliit na bote o kung saan man nakalagay itong mga parte na ito, kung saan man inilalagay sa bahay, kailangan talagang durugin yan at basagin at sunugin as a form of showcase na talagang totoo na po, buong puso na yung ating pag-repent. So, kailangan iwanan talaga. Ayon ang ating pagpapaliwanag, Brother Ron. Salamat po, Brother. Yada Yahuwa po. Praises Dayawa kay po. Abba Yahuwa. Okay po. Meron pang dagdag si Brother Demetrio or somebody else? Merong idagdag, mga kapatid? Brother Dan. Opo, Sister Bakar sa Oh, iyo. I'm so sorry. I'm so sorry, Brother Dan. Opo. Hindi ako naka-appear na kaagad kasi nagpunta kami ng hospital kasi yung son-in-law ko na diagnose na dengue. Ay, Oh, okay po. kaya Sige lang po. oh, We understand. kaya Sister Leia oh, Yaho po ang take over sa inyong place. sige po. Oh, salamat po. Although hindi ko narinig yung ibang mga mga Sharing. discussion o sharing dito. Yung yun na nga na sa plano ni Abba Yaua na gagamitin itong niyang instrumento itong si Yahoo Opo. para smite o destroy itong lahi ni Ahab. Opo. Mabasa natin sa verse 7. Dahil dito sa chapter na ito, ang mga binanggit na natirang lahi na kailangang patayin ay sina Yahuram, Ahasya, Akasya. Ahasya at si Jezebel. Opo. Alam natin kung ano yung mga kasalanan ng tatlong ito. At tinupad ni Yahoo ang misyon na binigay ni Yahoo na patayin lahat ng lahi ni Ahab. Pinatay nga ni Yahoo si Yahuram nang tinamaan ng pana sa puso si Yahuram. At tumakas din si Ahasya sana pero ngunit naabutan ng mga kawal ni Yahoo at pinatay din. At itong si Jezebel din ay kagimbal-gimbal ang kamatayan nang tinulak siya sa bintana at nahulog. Natupad ang prophecy sa 1 Kings 21:23. Opo. Na nagsabing and also of Jezebel, Yahuwah has spoken saying the dogs are going to eat Jezebel by the wall of Yashar-al. Tama po. Kaya itong tatlong ito, Yahuram, Ahasya at Jezebel ay yun na nga, di nag-repent. Ngunit si Ahab ay nag-repent pero yun na nga, kulang ang repentance niya.
Mabasa natin to sa 1 Kings 21 to 19 to 27 na yun nga na nag-pronounce ng judgment si Yahuwah kay Ahab. Nang marinig ni Ahab ang judgment na ito ay yun na nga, natakot siya at nagsinisi. Sabi dito sa verse 27 ay yun na nga, he tore his clothes. At dito sa 28, sinabihan ni Alyahu ni Abiyahuan na walang disaster na magaganap nga habang buhay pa si Ahab. Ngunit darating ang parusa sa mga araw ni Yahuram. Ito na nga, nabasa natin paano natupad ang plano or judgment ni Yahuwah sa mga natirang lahi ni Ahab. Mabasa natin dito na si Abiyahuan ay quick to forgive, sa magrepent. Na, di ba sinabi dito ni Abiyahuan na dahil sa naghumble si Ahab before Yahuwah, sabi niya na I do not bring the evil in his days. Sa mga days ni Ahab. Madaling magpatawad si Abiyahuan sa magrepent. Tama. Sa ating din ngayon, kung magrepenten tayo sa mga nagawang kasalanan ay si Abiyahuan is quick to forgive. Before siya mag-judge ay may warning muna siya. He is willing to he is calling us to repent. Tapos to return to him before it's too late. Before our opportunity for repentance has gone. Let's just be sure that we don't reach the point of no return. Sabi nga sa Isaiah 55:6 na seek Yahuwah while he is to be found, call on him while he is near. Reminder to sa atin na today maybe Yahuwah's time. He may never be so near again. Kaya magsisi tayo. Yun lang po, Brother Dan. Yahuwah. So, napakagandang mga references dagdag doon sa nabanggit na kanina na wala tayong mga references. So, balikan ko lang yung reference doon sa prophecy ni Abiyahuan kay Jezebel. Dito po sa 21 verse 23 po. Okay, nandiyan po. Unang Hari 21 verse 23. Nandiyan po yung prophecy at sa ating reading ngayon na-fulfill po. Yung patungkol naman po kay Ahab, nandiyan po no ang kanyang repentance na kita natin sa 21 verse 29 po. So you may read it. Unang Hari 21:29. Nandiyan po ang kanyang show of repentance. Dito, yun nga, dito Brother Dan, sabi dito, see how Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me. I do not bring the evil in his days, but in the days of his son, I bring the evil on his house. Ayun, yun po. Madali lang si Abiyahuan makitaan ka lang niya ng humbleness. Mag-give siya ng forgiveness kaagad dito. Yan lang po. So, ayan mga kapatid, paliwanag, nawa magkakaroon tayo ng better understanding about kung ano yung gagawin ni Abba, kung ano yung kanyang justice, ano yung kanyang punishment. Mga kapatid, may forgiveness naman po. Again, yun, anong gagawin natin? Yun na nga, no? Repentance. Tumalikod, iiwan, at itaboy yung mga bagay na ayaw ni Abba na ating paniniwalaan o ating maging sandalan kapag may mga ganon na mga pangyayari, mga kapatid. So, Yahuwah po sa magandang mga lessons. Anyone else? Brother Demetrio, you have to add meron kang idagdag, Brother Demetrio? Ang gusto manggod ni Abiyahuan nga magrepent is kanang tinud anay. Dili pareha atong pagrepent ni Ahab nga nagpakaron ingnon.
So at sa atong nga panahon karon, kung gusto ta nga ang pabor ni Abay Yahuwa naa sa tuwa, kinahanglan gyud ta og tinud anay nga repent. Tama. O dili magpakaron ingnon. Kay naa may nagrepent ka magpakaron ingnon. So mo na ang butang nga nahitabo kay Ahab o isilutan siya sa ni Abay Yahuwa. Sa doon ako dugang diha sa atong lesson. Sa nahitabo sa gibuhat ni Abay Yahuwa sa pagpili niya og tao nga aron mapatay ang tibuok pamilya ni Ahab, mahinlo aron ipanimalos niya ang mga propeta nga iyang gipamatay. So nagpili siya og tao o sa tinuod lang kanang 10 commandment para na sa tuwa, dili na para kang Abay Yahuwa. So para na sa tuwa nga dili ta mo patay. Kang dunay katungod nga mo patay si Abay Yahuwa ra gyud, kay siya mo'y tag-iya sa tao, siya mo'y tag-iya sa tanan butang. Mo nang ang uban mo ingon nganong si Yahuwa gipatay man, nganong si Yahuwa man ang tinubdan sa kasamok, tinubdan sa pagpatay. Kabubuton na ni Yahuwa kay siya ang dunay katungod nga mo patay, o siya ang dunay katungod nga musilot sa mga tao nga musupak sa iya o wala niya magikahimot-an. Na kung sa atong panahon karon pwede niya gamiton ang nasa gobyerno nga aron musilot ni atong mga tao nga masupilon sa iya og naghimo og dili maayo. So kung atong tanahon, dili lang siya sa unang una pa gihimo na ni Abay Yahuwa. So kung atong tan-awon ang Revelation chapter 13, so kanang Revelation chapter 13 usa ka chapter na siya sa tulo ka tuig og tunga gihatagan ni Abay Yahuwa og katungod ang dragon nga mupatay sa mga magtuo. Sulod lang sa tulo ka tuig og tunga. Siya ang nagtugot, siya ang naghatag og authority niya ng dragon nga mupatay sa mga katawhan, sa mga magtutuo, pamutlan og ulo, pamatyon. Pero ang tanan mahitabo nga ang katawhan nga magpabilin lang yun diha sa pagtuo o pagsalig kay Abay Yahuwa. Kay doon na pa siya ay kaluwasan. Yan ang panahon na sa chapter 13. So although wala na i-repent, pero ang gitawag diha, nagpakamatay alang kang Abay Yahuwa kay wala sila mudawat og number nga 666. So mahitabo na siya sa panahon sa 7 years Great Tribulation. Pero ang gihatag nga katungod sa manulunda is tulo ra ka tuig og tunga sa dragon aron mosilot sa mga tao o gitugutan na ni Abay Yahuwa. So mahitabo paghihapon na sa atong panahon karon ang nahitabo sa una. So pagbuot gihapon na ni Abay Yahuwa aron ang makita ang magpabilin sa iyaha, mauto siya ang iyaha. Ang dili magpabilin, dili iyaha. So kung ang kay kining panahon na isula na kaluwasan kung nakay number, wala nakay tatak sa 666, wala na kay kaluwasan. So kining panahon na mabuhi ka kung naakay 666 nga number. Pero ang dili magpa-number, putlan siya og ulo. Patyon siya. Dili siya maka-grocery, dili siya maka pa-eskwela sa iyang anak kung wala yung number. So tanan nagkinahanglan na siya og number. So masave lang aning mao nga dragon katong na number, pero katong wala number dili gito siya masave. Pero ang gisulti diha nga magpabilin lang ta sa pagtuo kay Abay Yahuwa kay mamatay man ta pero dun mabuhi gihapon. So kung nahitabo na sa unang panahon, mahitabo gihapon sa panahon nato karon. Mo na siya atong paabuton sa
7 years Great Tribulation nga mahitabo sa kalibutan kay maapil gyud tani ini. Okay po. So, nais ko lang pong i-summarize. Salamat to the Rabba, no? Sa paliwanag ni Brother Demetrio. Nais ko lang pong i-summarize na walang makapag-question kay Abba Yahuwah kung ano po ang kaniyang kagustuhan. Kung ito man po ipinahintulot niya o inalaw niya dahil may dahilan po. Okay? One could be punishment po sa kasalanan. One could be magiging tanda kung sino talaga yung pumili na si Abba Yahuwah lang ang sambahin, mga kapatid. Related po yun doon sa connection niya doon sa Revelation 13. So kung inaalaw man ni Abba Yahuwah yun sa mga taong may takot sa kanya o nanambahan, naniniwala kay Abba Yahuwah, sa panahon ng tribulation na yan, 3 taon at kalahati, sa panahon ng tribulation na yan, yun na nga, no, dito tayo masusubukan. Dito na masusubukan kung pipili ba tayo o manatili ba tayo kay Abba Yahuwah or mag-worship tayo sa beast or tanggap tayo ng number ng beast, mga kapatid. So, yeah, this is really a moment of test. So, kung sino po yung mamamatay sa panahon na yan, yun po talaga yung mga tao na who are willing to hold on kay Abba Yahuwah. So, kaya Matthew 24 verse 13, talagang malinaw po yun. He who endures to the end. Talagang mag-endure tayo sa hirap man o sa kamatayan man, mga kapatid. Kasi Abba Yahuwah knows everything. So, that being said, malaking hamon yan sa atin ngayon, mga kapatid. Malaking hamon. At kung tayo man ay haphazard, ibig sabihin, kung tayo man ay medyo nagbibiro-biro or hindi pa malalim, hindi pa seryoso yung ating pagsunod, pagkilala kay Abba Yahuwah, now it's time for us to open our eyes and our understanding na hindi ito madali. It's not easy, mga kapatid. And kung wala man ang tulong ni Yahushua, tulong ng Ruach HaKodesh, mga kapatid, talagang ayon doon sa Matatyaw 24, for the sake of the elect, di ba? Abba Yahuwah might shorten the days. Okay. So, but hindi naman po yun ang ating highlight dito, no? But pinapaliwanag lang ni Brother Demetrio kung bakit ginagawa ni Abba Yahuwah yun. Dahil may dahilan po siya at may rason at may hustisya o may punishment na ini-execute niya, mga kapatid, at ginamit lang niya ito si Yahoo, mga kapatid. Okay, kanina nakita natin si Sister Cheryl nais na mag-share din po. Kindly unmute and then share. Brother Exactly, nasa pangalawang hari chapter 9 po tayo and we are now on the sharing part. Go ahead po, Sister Cheryl. Sa napag-uusapan natin ngayon, yung verse 17. Ito ba merong watchman sa tower tapos nag-sense si Yao ng dalawang horseman para sumalubong. Opo. Pero yung mga horsemen na sinan niya hindi bumalik. Opo. Yung take dito, ayon sa mga conversation na, is sometimes, hindi sometimes palagi Palagi, opo. we play safe. Lagi tayong naandun sa safe place. Okay. Na kailangan sure tayo dun sa mga ano po ang ina-assure natin yung ating yung ating ikabubuti. Opo. Na takot ang tao na sumunod. Kasi dito 'di ba tinanong niya, are you a friend? So peace ba ang dala mo o hindi?
Opo. So, gusto niyang malaman kung makabubuti pa sa kanya yung mga dumarating. If it is friend or not. Kasi baka iniisip niya magkakaroon ng gulo. What what it is in our life na palagi tayo nasa assurance side. Takot tayo na gumawa ng tama o sumunod sa tama kasi hindi natin alam. So that is the knowledge come na kapag ka merong alam talaga, whatever it is, meron tayong assurance na Aba Yaowa is there. Opo. Kung kilala si Aba Yaowa, alam si Aba Yaowa is there. Hindi tayo mangangamba. Whatever, ano yung parating. So hindi tayo mag-question, hindi tayo magtatanong. Nais ko lang pong dun sa tinanong ni Brother Ron. Opo. Na if we will go back to Genesis, as I have read in Jasher, yung panahon ni Noah, Aba Yaowa given 120 days for them to repent para magbago. So even kung noon hanggang ngayon, we are given chances. Every day is a chances para tayo ay makasumpong kung malaman kung ano yung totoo, malaman natin kung ano yung dapat at tama. At paano po magiging paano po yung consequence? We go in the consequence. Kasi all of our actions, lahat ng choices natin, we have the free will to choose. Lahat ng choices natin, it affects in our life. It will affect in our tomorrows. Opo. Di po ba minsan, alam na natin na yung dadaanan natin ay may tinik. Pero we choose to pass through kasi merong blessing doon. Pero alam natin na masasaktan tayo. Opo. What is the learning? When we are hurt, kapag ka nasaktan tayo, doon natin nalalaman na mali ang ginagawa natin. Forgiveness. When we heal, doon natin naiintindihan na along the pain. Kasi pag nasugatan tayo, masasaktan tayo, there's pain, pero there's healing. Kapag ka nagkamali tayo, we have to face the consequence. But Aba Yaowa, make us repent and we will receive the forgiveness. Pero there's a consequence. Nasaktan tayo. And bago tayo mag-learn, bago tayo matuto, nasaktan muna tayo because nandun yung confusion palagi. So when we have Aba Yaowa, and alam natin kung sino si Aba Yaowa, there's always na, sabi nga ni Sister Tessie kanina, na there's warning. There's always warning. Na hindi natin kailangan, sabi mo rin, Brother Dan, na we cannot question. We cannot really question Aba Yaowa. So hindi natin kailangang mag-atumbili na sumunod. Just follow. Kasi along the way, we will pass through everything. Dahil Aba Yaowa is very kind. He's loving. He's kind. At he's faithful. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yaowa. So mga kapatid, maraming mga bagay na na-highlight na dito ngayon together with Sister Cheryl. Nais ko pong i-overall mga kapatid na sa ating Torah ngayon ay talagang maraming mga lessons po na ating makukuha. Parte doon sa obedience natin sa kanyang Torah, sa kanyang mga utos, parte po doon sa issue on repentance. Marami tayong mga mapupulot dito na mga lessons na highlight ni Sister Cheryl, yung
issue on consequences sa ating mga wrong decision. But that being said, Abba Yahuwah is kind, mga kapatid. Binibigyan tayo ng chance as highlighted na po ni Sister Cheryl and Sister Bakara Sayaw. Binibigyan tayo ng chance. So, let's grab that chance, mga kapatid, habang may panahon pa. Kung hindi ako nagkamali doon sa na-mention ni Brother Demetrio kanina din po, na habang may panahon pa, grab natin yung pag-repent, balik loob kay Abba Yahuwah. So, that being said, whatever that is na inyong hinaharap ngayon, mga kapatid, o may mga wrong decision ba, o may mga wrong plans, may mga disobedient plan na ating iniisip, ini-entertain, dapat iwanan na natin po yon. Dapat baguhin na natin, mga kapatid. At let's go and repent and change our ways. So, yan po. Anyone else would like to add one more or two more before tayo magtapos? Brother Dan, meron kayong idagdag? Sister Corazon, Sister Lorraine, Sister Diana, you have something to add? Sister Imelda o Brother Exactly? Meron kayong idagdag? Who would like to break the silence? Opo, go ahead, Brother Exactly. Go ahead po, Brother. No? Shalom. Pasensya na po, medyo na late po ako ng dating. Sa napakinggan ko lang po ng mga nagsasabi ng mga kapatiran, mahalaga po talaga para sa atin bilang mananampalataya at tagasunod na sumusunod na po sa mga kautusan po ni Aba. Nabigyan po talaga natin siguro ng bigat kung ano po yung magiging result ng pagiging obedience at disobedience. Kasi po, personally, I really appreciate on this way na tinatahak po natin ngayon kaysa sa noon. Though, the difference is that noon po kasi okay lang, parang kahit ano pwede nating magawa eh. Pero sa ngayon po may bigat na po kasi talaga kasi alam na natin kung ano yung magiging kahinatnan, magiging mangyayari sa pagiging masunurin at sa pagiging suwail o yung hindi tupad ano po. Kung kaya nakadepende para po sa akin siguro nakadepende po din kung paano natin pinapalalim ang ating pagkakilala at ang ating relationship kay Aba through the manifestation of His Ruh na kung paano siya magtuturo, mag-guide para tayo ay lumago po sa ating pananampalataya. Kaya po, mahalaga po talaga tayong manatili. At ito pong Zoom gathering na ito ay malaki pong tulong po sa akin sapagkat ako po ay kahit po wala po ako sa mga kapatiran din, pero nagiging at least po meron po akong kumbaga masasabi po natin I sense my belongingness as a Maspaka na nagbibigay din po sa akin ng kalakasan kahit po sa online lang sapagkat mahalaga po talaga yung connection natin lalo na at yung pagsusumikap na makasunod bilang tao nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pero iba pa rin yung kasing may desire talaga na sumunod kaysa sa walang sinusunod. Kung kaya sa kwento po dito sa 2 King chapter 9 makikita po natin ang nagiging resulta po sa pagiging suwail o yung pagiging lapastangan at yung walang sinusunod at kinakatakutan po. So, gaya po ng mga patutuo ng mga kapatiran sa mga sinasabi nila na
masusubok din talaga ang tunay nating pananampalataya pagdating po talaga sa aktual na pangyayari na kung saan ay kung talagang ititest yung loyalty and service po natin kung saan po talaga tayo, Opo. kung kanino po tayo papanig, kung sa kabila po ba o kay Baal or sa beast po na sinasabi o doon po talaga tayo kay Aba. Kung magmamatter po talaga yun pagka nasa point na tayo na mamimili po talaga eh. Kaya po bilang encouragement na din po para sa akin na mahalaga po talaga ang connection sa bawat isa as one body and mas pagka at lalo na yung source of power natin na si Aba through his rook na ang pagiging pakikipagniig palagi po sa araw-araw, yung pananalangin, yung pag-meditate po ng kanyang word, maski po isang bersikulo lang po yan na maging sandata mo sa buong isang araw. Yan. Malaking bagay po yun eh. Kaysa sa wala po talaga tayong nananangan tayo sa sarili nating karunungan, kakayahan, lakas. Dapat po matututunan po natin talagang magiging dependent po kay Aba through the moving of his rook, kung paano tayo maging sa kanyang tinig, sa kanyang guidance, lahat po ng bagay. Kasi po iba talaga tayo ngayon kaysa sa dati eh. Hindi po to biro-biro yung pinasukan po natin. There's only one entry. There's only one entry and maybe the exit is on the appearance na talaga ni Aba through his son Yahusha. Sapagkat yun nga po nakakalungkot na yung mga kapatiran talaga na hindi nakakapag endure, kumbaga sinayang yung pagkakataon na makita, mahawakan nila yung kayamanan o yung isang mahalagang hiyas na nasa sa kanila na napawalang halaga, kumbaga, sapagkat nawala eh. O kaya lagi po nating tatandaan yung sinasabi ko sa Matatyahu na ang tanging tawag nito, ang tanging sukdulan lang po ng ating paglalakbay na ito ay maka-endure po talaga tayo hanggang sa huli. Kasi naroon yung reward eh. Naroon po yung reward. Yun lamang po. Shalom po. Yadayawa, mga kapatid, sa pinaghambing ni Brother Yasaria o Brother Exactly, yung obedience at saka yung disobedience, kung ano yung magiging consequence. Encouragement to all of us na patuloy tayo na maglakbay sa path of obedience, mga kapatid. Okay po. So, Yadayawa. Meron pang idagdag si Brother Demetrio and then we are about to finish po. Para sa tuwang mga Yahuwah believer sa tibuok kalibutan, tibuok Pilipinas, dili ta mahadlok sa mga naa sa atong mga palibot nga maghimo sa ug dili maayo para kanato nga mga Yahuwah believer. Kaya ang atong pakampil si Yahuwah, dili ta niya pasagdan. Dan. Okay po. Praises kay Aba Yahuwah sa encouragement spoken by Brother Demetrio. At ganun na rin po mga encouragement na rin po na bigay ni Brother Exactly, mga kapatid. So, sa dakong ito, kung wala nang magdagdag, tapusin po natin mga kapatid sa pagsabi na maraming mga bagay na pinapangusap si Aba Yahuwah sa atin through our sharing, through our reading. Nawa mga kapatid na manunood din sa Republish, patuloy na bukas ang ating mga puso't isipan. At ito na nga mga kapatid yung pangalan ni Aba na ating laging hina-highlight dito,
kilalanin natin ang pangalan niya, Yahaua, mga kapatid. So, letter Y, letter H, letter U, and letter H. But yung letter H po, babasahin natin as AH. Kaya Y plus AH maging Ya, then U, Yau o Yahoo, and then ang last is H, which is also AH. Kaya Yahua, Yahuwa, mga kapatid. At ganoon na rin po, ang pangalan ni Yahusha na lagi nating kinikilala rito mga kapatid, ang 5 mga titik. Yahau, first 3 letters, ganoon din po sa pangalan ni Yahuwah. Shan, ayan mga kapatid. So, Shan is the sound of SH, and then ito parang letter O, but yan mga kapatid. Yahusha. Siya. Yahusha. So, ganyan po mga kapatid ang nais nating i-remind para doon sa mga first time na makikinig sa ating Republic. So, all praises and esteem kay Abba Yahuwah through Yahusha sa kanyang pagpangungusap, and may this truth set us free and bring us healing indeed, and be Baruch, mga kapatid, bilang mga tagasunod at mananampalataya ni Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po.